right, let us all stand, please. Let us all open our Bibles in the book of Psalm 122. Buksan po natin. Psalm 122, verse number 1. All right, are you with me now? Verse number 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Jerusalem is builded as a city that is compact together. Now, everybody look at this way. Ito pong binasa po natin was not referring to the New Testament church. Dapat maunawaan po natin na mabuti yan para hindi po tayo ma-out of context. Wala hong New Testament church na itinayo ang Panginoon sa Old Testament. But in the Old Testament, makikita niyo po ang characteristics din, some of the characteristics of the New Testament church. Because ang Panginoong Kristo mismo ang nagsimula at nag-establish ng church in the book of Matthew chapter 16 and verse number 18. Na in-establish niya po yan, Jesus Christ was a Jew and then most of them are Jews. So, in-establish niya po yan. And then the Bible says, in the book of Hebrews, even the letter of the Apostle Paul, to personal letter ni Paul kay Timothy, sinasabihan niya si Timothy na you should learn how to behave yourself in the house of God. So unawain lang muna po natin to. Mamaya, i-explain ko po sa inyo. And then in the book of Hebrews, sabi po ng Biblia, not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. Okay? Now, again, ito po'y tumutukoy pa rin sa pagko-compact together ng mga tao ng Diyos. You see? Now, the Jewish people, the Jew were called the house of God, the house of Israel, and the house of God in Jerusalem. Okay? Kaya ito po, ngayon naman, sinasabi naman ni Paul kay Timothy, in-address niya, we know we should learn how to behave ourselves in the house of God. And then, sabi naman sa book of Hebrews, we should not forsake the assembling of ourselves, again referring to the people of God. Okay? So, ito po ay pagdudugtong-dugtungin natin, wala pong kontradiksyon ng Biblia. Bagamat malayo na po yung pong sa Old Testament, pero meron po tayong makukuha doon na pwede po nating i-connect dito sa New Testament na maghahamon pa sa atin na tayo po ay maging faithful sa gawain ng Panginoon at patuloy na maging masaya pag pumupunta po tayo sa gawain ng Panginoon sa simbahan. Yan po ang aking dadalhin po ngayon. Why I like this church. Why I like this church. Alright, tayo po sandali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na mapapag-usapan po namin kung anong meron po kami sa church nito. Some of your people, they just don't care. They don't mind it. Baliwala po sa kanila. Pero yung iba po, Panginoon, ay meron naman po silang pananaw kung bakit sila, meron silang purpose, may paliwanag po sila kung bakit nandito po sila sa simbahang ito. And why they like and why they love this church. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, kayo po ang mataas, Panginoon, gamitin niyo lamang po ako. Sa pangalan po nito sa aking dalangin, Amen. All right? You may be seated in the presence of our God. Now, the Bible says, David, this is David's statement. Everybody look at this for a while. Okay? Ito po ay statement, by the way, bago ko po ipagpatuloy ito, does anybody, alam niyo na po ba na tayo ay merong Facebook? Sino nakakaalam? Alright? Now, para sa mga hindi nakakaalam,
may Facebook po ang church. Kung gusto nyong ulitin ang mensahe na ito, ang mga naririnig nyo rito, lahat ng nangyayari rito, ay pupunta lamang po kayo sa Christian Bible Baptist Church, Facebook, Christian Bible Baptist Church, and go to videos. Pag pinindot nyo po yung videos, makakapili na po kayo doon. Alright? And another one, ay pumunta rin po kayo sa YouTube, i-type nyo rin po yung Christian Bible Baptist Church, Taguig, Fort Bonifacio. Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio. At nandun, ina-upload na kaagad po nila yung recorded message natin or services natin. Okay? Alright. At bago ako magpasimula, binabati ko ang lahat ng mga tagapanood natin sa ating live streaming mula Amerika and all over the world. At Riza, alam ko nanonood ka ngayon. Magandang madaling araw sa inyo dyan. At kila Liv, lahat ng mga taga-US, kaya ko po binabati sila mga kapatid kasi baka magpadala sila ng camera. Alright. Yeah. Sigaw kayo ng amen para naman. Yeah. Narinig mo Riza, narinig mo Liv, at baka nagla-live streaming din po si Pastor Kinoff. Yeah. Good morning, Brother Kinoff, and I hope you're watching us. Okay? Kasi ina-outline niya po yung outline ko. And yeah. Sabi lang, hindi niya naiintindihan. Yung points ko, English. So, anyways, dito po sa binasa po natin, ready na kayo? Statement po ito ni David. Okay? Na sinasabi niya, I was glad. This is a personal testimony. This is a personal statement. Nang sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Now, mauunawaan niyo po ng mabuti ito kung uunawain niyo po ang kalagayan ng Israel. You see, tandaan niyo po, maraming beses sila naging captives. And, can you remember na sinasabi po ng mga Israelites, how can we sing God's song in a strange land? You see? So, they hang already their music instruments. Ibig sabihin, wala na. Tapos, nandun lamang sila by the river of Babylon, na malungkot po sila at hindi na po sila masaya. So, just imagine na sila po'y babalik sa Jerusalem at muli po makakasama nila ng buo, compact, sama-sama uli yung mga tao. Yung mga Israelites, yung po mga tao ng Diyos. Now, can you picture mga kapatid kung anong klaseng damdamin meron po sila? Anybody listening to me? Yeah. So, para maunawaan nyo lamang po, in this time, sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord, referring to the family and referring to the group of the Israelites. You see? And now they are in Jerusalem. You see, tinatawag po sila na house of the Lord, house of Israel. Then, ang sabi niya, our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. And Jerusalem is built as a city that is compact together. Nagkakasama-sama po muli sila. Now, listen to me now. Now, kaya ko po ginamit ito dito sa aking tatalakayin po ngayon, sapagkat ang sabi ko nga po sa inyo, bagamat ito sa Old Testament at hindi po ito sa New Testament, pero ngayong nasa New Testament na po tayo, again, ang sabi po ng Biblia, maliwanag po. We belong to the family of God. We all belong. John 1:12, but as many as what? Receive who? Him. To them God gave the power to become the what? Sons of God. So we belong now to the family of God. So we are in one family just like the Israelites. Amen. All right? And now, ginamit na rin po ni Paul yung katagang house of God. All right? Now, so sa madaling sabi, hindi po mawawala sa context kung ang titignan po natin as a family of God and not as a New Testament church only. But particularly this message, mga kapatid, ay para sa atin. Okay?
na ngayon ay kasama po tayo. We belong into this family, the Christian Bible Baptist Church family. Alright? Now, hindi ko na po magsasalita po ako in particular. Hindi po ako magsasalita sa buong mga Kristiyano, kundi particularly sa church na ito. Masasabi din po kaya natin sa gabing ito na I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Or, I was sad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Or, I was mad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Now, everybody must understand, if you understand why you are here tonight, you can say with David that I am glad because I am in the house of the Lord. Yan po ay dapat maunawaan. Yung iba mga kapatid, sapagkat hindi po nila alam kung anong meron ang church, yung iba, napapansin niyo po ba mga kapatid, yung attendance natin ay iba sa umaga at iba sa hapon. At iba rin sa Wednesday night. Listen, kung meron kayong iisang spirit, yung spirit natin ng Sunday morning ay spirit natin ng Sunday night at spirit natin ng Wednesday night, kapatid, wala sanang pagbabago sa loob ng simbahan natin. Now, it's not the atmosphere that is changing. It's not the weather that is changing our attendance. Hindi po yung kapaligiran natin o anumang nangyayari sa buhay natin ang umaapekto sa attendance natin. It is our attitude before God that is changing everything in our Christian life. See? Kung hindi yung nagbabago, listen, makita niyo po nga mga kapatid, may mga Kristiyano na iba ang suot niya pag Sunday morning. Pag Sunday morning, kita nyo, ang tawag niyan mga kapatid sa probinsya is puting. Yeah. Naka-coat, naka-tie, naka-sleeve, and maayos. Sa gabi, naka-t-shirt na lang. So sa madaling sabi, tinatrato niya ng mas maliit yung service sa hapon kaysa umaga. Let me ask you a question. What made or makes the difference? You must have an explanation for that. Kung tinatrato mo na iba ang Wednesday sa Sunday, then listen, my question is, who is the Lord on Sunday morning and on Sunday night and on Wednesday night? Kung tinatrato po natin na mas maganda ang Sunday morning kaysa Sunday night, ang tanong ko po, sino ang pinuntahan natin dito ng Sunday morning at sino ang pinuntahan natin dito ng Sunday night? And then, kung tinatrato natin ng mas less ang Wednesday night, then anong meron ng Wednesday night sa church na ito? You see? Now, dapat po maunawaan po natin ng mabuti ang pagpupunta po natin sa simbahan. Again, sino ang makakasabi pa sa atin sa gabing ito na I'm always glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord? Sino makakapagsabi na, on Sunday morning, I am glad. On Sunday evening, I am glad. On Wednesday night, I am glad when somebody said, let us go unto the house of the Lord. The God on Sunday morning is the God on Sunday night. And the God whom we worship on Sunday morning and Sunday night is the God that we worship on Wednesday night. The Bible that we are using on Sunday morning is the same Bible that we're using on Sunday night. And the Bible that we're using on Sunday morning and Sunday night is the same Bible that we're using on Wednesday night. The Word of God, the message of the Word of God that we are hearing on Sunday morning is the same message that we're hearing on Sunday evening. And the message we're hearing on Sunday morning and Sunday evening, the same message, the Word of God, that we are hearing on Wednesday night.
Pray tell me what is the difference? And what makes the difference? Dapat malaman po natin yan. Siguro kung hindi po natin malalaman ang mga bagay na ito, maaaring magbabago nga tayo ng pagtrato sa simbahan every time na pupunta tayo sa simbahan. Mga kapatid, if you are glad coming to the house of God, or when somebody told you that let us go to the house of the Lord, then there must be an excitement in your heart that will put everything, all your best, to come to the house of God. When you come to the house of God, lahat ay ilalagay mo, lahat ng apparel, lahat ng the best ay dadalhin mo, mga kapatid. Lalong-lalo na yung best spirit when you come into the house of God. Don't you come into the house of God without bringing the best spirit when you worship God. Dalhin po natin yan so that masasabi po natin, I am glad when somebody said, let us go into the house of the Lord. Now, why I like this church, why I love to come to this church, bakit nagugustuhan ko po? Let me tell you something. First of all, ang pinakamahalaga na dapat yung titignan, ako po personally, kaya gusto ko po ang simbahang ito because of the church program. What about church program? Church program has something to do with time. If the church has a program, it means we are not wasting time. Mga kapatid, tayo po'y pumupunta sa simbahan hindi para mag-waste, para mag-tapon, para magsayang, para mag-aksaya ng panahon. Hindi po pag-aaksaya ng panahon pag pumunta tayo sa simbahan. At kung hindi pag-aaksaya, that's the reason why we're glad when we go to the church. Why? Because this is not wasting time, brethren. This is not wasting of our time. Hindi po ito pag-aaksaya ng ating panahon. Kaya nga ho, meron po tayong church program na pagdating nyo po dito sa pasimula pa lamang, imagine that, sa pasimula pa lamang mga kapatid, meron na kayo, habang nakaupo kayo dyan, may maririnig kayong godly music. At pag dumating na ang 8:30, aakit na rito ang MC at magbubukas na ng Bible, unang mananalangin muna. At pagkatapos magbabasa ng Bible, nauunawaan nyo po ba mga kapatid na yung iba sa inyo, umalis kayo ng bahay, may Bible kayo, pero hindi nyo nabasa ang Bible ninyo. But when you come to church, you are reading the blessed book, the holy word of God. Listen, it is the very word of God. Hindi man ho natin nakikita ang Diyos physically, mga kapatid. But I don't care kung hindi ko man siya natatouch, kung hindi ko man siya nakikita ng aking literal or physical na mata. But one thing I'm sure I have in my hands and I'm reading His very word right now. Huwag niyo pong liliitin yan. Huwag niyong liliitin. Alam ko na meron kayong mga tinatago sa bahay ninyo o dyan sa cellphone ninyo na sinulat sa inyo ng mga mahal nyo sa buhay. Nandiyan niya tinatago, ayaw nyong burahin. Nung araw na wala pang cellphone, telegrama man yan, sulat man yan, or konting note man yan, tinatago mo yan, halos ayaw mong itapon yan, ayaw mong ibasura yan. Bakit? Nanggaling yan sa napaka-importanting tao sa buhay mo. Mga kapatid, gaano kahalaga ang Diyos sa buhay mo na ngayon ay hindi mo halos sayangin ang panahon na hindi ka magbabasa ng kanyang salita. Right now, hindi natin nakikita ang Diyos, pero kahit na hindi ko nakikita ang Diyos, hawak ko ngayon ang kanyang salita. Imagine, pupunta kayo rito, Sunday morning, binabasa ninyo ang salita ng Diyos. And right after na mabasa nyo ang salita ng Diyos,
makikipag-usap na naman kayo sa Diyos. Huwag niyong sayangin ito, huwag niyong liitin ito. Bakit? Gaano kayo katagal? Yung iba sa inyo, umalis kayo ng bahay na hindi kayo nakapag-usap sa Panginoon. But because of the church program, na ilalapit po kayo sa Diyos. And that is the main thing of this church, brethren, to get you closer to the God that we worship. Anong silbi, kapatid, na magkaroon ka ng Diyos na malayo ka naman sa Kanya? Anong silbi na tatawagin kang Kristiyano na wala ka namang Kristong sinusunod? But because of our church program, nandito ang salita ng Diyos, pumupunta kayo sa house of God, dala-dala nyo ang salita ng Diyos, at pagkatapos yung basahin ng salita ng Diyos, kinakausap nyo ang Diyos na inyong sasambahin at pupurihin sa araw na yan. Ain't that something, brother, that before you shout amen during the preaching program, you already worship God Almighty, the one who saved you and the one who gave you eternal life. Bago pa man mangyari ang lahat, bago pa man kayo tumayo at nagsumigaw ng amen, yung iba sa inyo, alam ko, kahit nakaupo kayo, alam nyo na kayo ay sumasang-ayon sa naririnig ninyo. Pero bago kayo sumang-ayon sa naririnig ninyo, hindi pa napakaganda na meron na kayong nabasa at nakipag-usap na kayo sa Kanya. It means you have now the free spirit. The access, your way to Him is open. So you can come boldly into His throne and come to Him with boldness. Kapatid, hindi po ito nangyayari sa lahat ng simbahan. And that's the reason why I love this church. Why I like this church. And right after that, what is next? Boy, I'm telling you, some of you, you're not excited for this. Pagkatapos basahin ang salita ng Diyos, nakipag-usap kayo sa Diyos. And the next scene na makikita nyo, mga kapatid, is what? Singing praises to Him. I don't know, tinuturuan po kayo rito, mga kapatid, yung tinatawag na connection. Na kung kayo po'y mananalangin, kung sa pagbasa, boy, talagang sineryoso nyo, wow, look at these words right here, look at these passages. And then mananalangin kayo, mga kapatid, Panginoon, nakita ko po sa inyo salita kung ano mga pangako ninyo, and ngayon, nasa tahanan nyo ako. I am right now in the house of God. And oh God, I can tell you, I can imagine your greatness. Yung mapunta lamang ako sa house, kapatid, huwag nyo nang hintayin na kayo'y maging excited pag nakita nyo na yung Jerusalem o nakapunta kayo ng Israel. Huwag nyo nang hintayin ako'y magiging excited bilang Kristiyano sapat nakaapak ako at lumalakad ako kung saan lumakad ang Panginoong Kristo. Listen, this is the reason why the Lord Jesus Christ established the church. So you can gather with the people of God, and the people of God was blessed by God. Kasama ka sa congregation ng Panginoon. At ngayon, sasabihin mo, just imagine na ngayon ay kasama ka, nandito ka ngayon. This is not a social gathering. Hindi po ito gathering, mga kapatid, ng mga clubs. Hindi po ito gathering ng Lions Club o ano po mga club ng mga hayop, mga kapatid. Ito'y gathering ng mga tao ng Diyos na niniwala sa salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga po, nandito po tayo. Now, listen now. Isipin niyo mabuti kung paano ka napunta rito. Isipin mo mabuti kung paano ka naging kasama dito. Can you imagine how God put you here, how God added you into His church?
wasn't you. It's God. The Bible is very clear. And the Lord, what? Added to what? To the church daily shall should be saved. That is a clear statement over there. And so this time, sapagkat Panginoon, napakabuti mo ngayon. Great is thy faithfulness. Now you are singing the song, pag inawit mo, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by, come on, let's sing it. Morning by morning, new mercies I see. All that I had did and had imagine that. Whoa! Great is thy faithfulness, Lord. Imagine that. Sa harapan ng Diyos, inaawit mo, all that I needed, thou hast provided. And now I know I don't deserve all these things, but you provided it anyway. I got it in my hand. Is there a reason that God can withdraw or will withdraw His hand from us? Yes. Many reasons, brethren. But God provided our needs anyway. Now I'm here. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, saved, saved, saved. Glory, I'm saved. That's why I love this church. Look at the church program. Kapatid, what I want you to understand is the interconnectivity. Lahat ng ginagawa po natin dito may connection. Kaya nga mga kapatid, gusto kong mailagay ito sa isipan nyo na I don't want to miss this. I don't want to miss the Bible reading. I don't want to miss the prayer. I don't want to miss the singing because it has connections from each other. Naunawaan niyo po, yan ho ang programa natin. Yan ho ang church program natin. At pagkatapos ng masiglang awitin, kung nauunawaan niyo po yung praises niyo sa Panginoon, what is next? You'll be hearing the message of God. Kung nauunawaan niyo po yung interconnectivity, the interconnection ng programang ito, you see, our preaching programs are interconnected with a series of messages. You see, in this pulpit. Kaya nga po, sana maunawaan niyo po ang mga bagay na yan. At pag narinig ninyo, kapatid, at pag alam niyo na sunod-sunod na ito, ayaw na ho nila. Ayaw nyo na ma-miss ang isa man dito sa nawawala na ito. You see? Now, you don't want to come late. I just don't know the reason why you are. Pero ako po'y nauunawaan ko na ayaw niyong malate, ayaw niyong ma-miss yung pagbasa pa lamang dito. Sa totoo lang mga kapatid, kung handang-handa ang puso niyo ng Sunday morning, pag-akyat pa lamang dito ni Brother Al or ni Brother Roy, makakasigaw ka na. Because I know somebody, wow, this is now the beginning of God's hand on us. Ini-extend na ng Diyos yung kamay para, this is not an emotional message, brother. This is reality. So nakikita niyo po, may mga connection. Lahat ng ginagawa nito, church program natin on Sunday, ay meron pong connection. Alright? Pagkatapos po niyan, what is next? Tapos ng Sunday school, here comes Brother Willie again. Umaawit po tayo. Kapatid, maaaring may nag-iisip, kasi yan ang programa ng Baptist. Yan yung natutunan sa Amerikano. No, ako po ang gumawa ng programang ito. Pinanalangin ko po ito sa Panginoon. Now, listen to me now. Pagkatapos ng Sunday school, anong sinasabi ko po sa inyo? Did you get something from the message? Did you get something from the message?
Alright? Sasagot kayo, yes. It's because it is yes. You ought to praise the Lord. Again, Brother Willie will lead us into a Jesus or Christ lifting songs. Ili-lift up na naman po natin ang pangalan ng Panginoon. You see, kaya nga mga kapatid, huwag kayong tatayo lamang dyan at hindi kayo aawit. Na para kayong walang narinig na mensahe. Napansin niyo po ba mga kapatid, na yung pinapaawit ni Brother Willie, may connection sa itinuro ko sa Sunday School. Yeah, napapansin ko yan, Brother Willie. You see? At pagka tumayo naman dito si Brother Al, minsan pagkatapos ng Sunday School, tatawagin siya Brother Willie, nagsasalita rin po siya kung anong nakita niya, naunawaan niya doon sa Sunday School. Now, do you understand, kapatid, yung connections? Kapatid, I'm telling you, kung meron man dito mapapalayo sa Diyos dahilan sa or na meron tayong programa na ito, I'm telling you right now, kayo na ang naglayo sa buhay niyo sa Panginoon. Yeah. Then after that, what is next? All right, we have the announcement. We have again the offering. The offering, kapatid, mapapansin niyo, kung napapansin ko, if you're watchful, kung tinitignan niyo lahat na nangyayari po rito, sinasabi ko lamang po yung programa natin. Alright? Church program. At yung connection sa bawat isa. Alright? Then, meron tayong ipinapaunawa ko po sa inyo kung paano tayo magbibigay sa Panginoon. And then after that, sapagkat tayo nagbigay sa Panginoon, kapatid, that's the time na tayo makakarinig. That is in the Old Testament. Every time they offer something to God, God is saying something to them. And that is through the preaching of the Word of God. See that? And you know what? Isang bagay na pinapasalamatan ko sa Panginoon, mga kapatid. Inoobserbahan ko yung mga nagiging bisita natin dito, mga galing sa ibang bansa. Hindi sila, alam nyo ba sa ibang bansa? Mga kapatid, yung lumuhod sa altar, hindi nila halos magawa yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi nagaanong bless ang Amerika. Bihira silang lumuhod sa altar. Pero kaya nung nandito sila, ano sinasabi nila? Your people are easy to preach. Alam niyo kung bakit? During the invitation, hindi mo na iimbitahin yung mga tao kung sino man sa inyo rito ang tinamaan, kung sino man sa inyo rito ang kinakausap, halik kayo rito. No. In fact, nagsasabi ako sa inyo, if the Holy Spirit speak to your hearts, then come. Pero mga kapatid, siguro ang nakakausap ko na lamang ng mga ganyan, less than 10. And most of you are in the altar already, or somewhere here in the auditorium, kneeling down with your families and talking to God. Boy, I love this sight. Gustong-gusto ko ang nakikita ko. That's the reason why I love this church. Because of the church program. You see, the church program. And in the evening, again, dinadala ko po sa inyo rito ang kailangan ninyo. Hindi po pampalipas ng oras ang mga doctors natin at ang ating lawyer. Ini-educate po tayo sa ating kalusugan, ini-educate po tayo sa batas natin. Upang makita po natin. Alam niyo ba mga kapatid, ang katawan natin ay tirahan ng banal na espiritu. Dapat po nating alagaan. Huwag nating sabihin, Panginoon, bahala ka na sa katawan ko. No, hindi po ganoon. Dapat po natin bigyan ng attention, dapat po nating respetuhin ito, hindi po dapat natin lagyan ng basura ito. Ang itong katawan ay templo ng banal na espiritu. Huwag mong lalagyan ng sigarilyo, huwag mong gagawing tinapa. Huwag mong lalasunin ang alak, huwag mong lalasunin ang mga pagkain, huwag mong kakargahan ng maraming pagkain na hindi mo na kailangan. Alagaan mo yan at respetuhin mo yan. Sa sabi ng Biblia, sino man ang gumiba ng templong ito ay akin ding gigibayin. See that? You've got to discipline yourself to take care of your body. You see, kaya meron po tayong mga doctors dito tumutulong po sa atin. Ganun din po, meron din po tayong batas, lawyer dito na tumutulong po sa atin upang ang ating sarili ay masabi natin na tayo po ay godly person, na tayo po ay godly citizen.
Masasabi lamang po tayo, hindi po tayo magiging ignorante sa batas. You see na kung gaano po kailangan po natin yan. Then after that, papasok po tayo sa ganito. Binibigyan po natin ng pansin ng ating mga bisita na ating pong pinagpaguran at dinala natin sa Panginoon. Lahat po tayo natutuwa every time na may nakakita po tayong na mga bisita sapagkat every time na may bisita po tayo, alam po natin na meron namang maliligtas. At pag may naligtas, alam naman po natin, there are people up in heaven rejoicing over one soul that repented. See? Now, and after that, now we come to this program, the preaching of the Word of God. Now, what are those specials for? Now, listen, para ho makita natin ang ating sarili, something is coming. Now, we shout not for the every time na nakakarinig tayo ng kanta, yung kinanta kanina ni Brother Willie, every time na narinig natin yung mga kapatid, hindi tayo sumisigaw dahil sa tono. Sumisigaw tayo sa mensahe. Kung nagandahan tayo sa mensahe ng awitin, mas maganda ho yung mensahe na galing sa salita ng Diyos. You understand that? And so what happened now? During the preaching of the Word of God, we are inspired. After the preaching of the Word of God, we are inspired. Then after that, what is next? We still have fellowship. Paano yung mga kapatid? Kapatid, this is what David said. In the house of God. What are you expecting in the house of God? Brethren, kapatid, huwag kayong magugulat sa bahay ninyo kung may kasama kayong tatay, kung may kasama kayong nanay, kung may kasama kayong mga kapatid, kung may kasama kayong anak. Bakit? Pamilya ho yun eh. Kapatid, huwag kang magugulat kung sa house of God may kasama kang mga kapatiran. In fact, kasama ho natin ang ating mga kapatiran, that's the time na pwede natin makamaya yung ating kapatiran, ngumiti sa ating kapatiran. Hindi ho yung panahon para tayo magsindakan, panahon para tayo magngitian, panahon na para tayo magkumustahan, panahon na para magsaya, sapagkat we are compacted together by the Word of God and by the Spirit of God. And after that, we have the fellowship. Dito, makikita natin. Fellowship ng mga fathers. Fellowship ng mga mothers. Huwag niyong liliitin yan. Kasama ho sa programa yan. Kasama sa programa yan. And listen, lahat ng mga nangyayari po dito ay nakasiris po yan. Again, interconnectivity. Interconnected sa isa-isa. You don't want to miss it. Kaya po, sa pagpunta natin sa simbahan, masaya po tayo. Pero napapansin niyo po ba, kung pupunta lamang kayo rito, para lamang makinig, hindi pa naman, Sunday school pa lang naman yan eh. Kasi, nanggaling kayo sa isang simbahan na ang alam lamang ninyong service ay preaching service or worship service. Kapatid, ang worship service ay hindi nagsisimula sa simbahan. Nagsisimula yan kung saan ka nanggaling. That's worship. That's worship. Kaya lang pag pumunta ho tayo rito, yan po yung sinasabi ni David na I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. See? Kaya nga ho tayo masaya sapagkat tayo'y papasok na kasama po natin ang mga kapatiran at ang pamilya ng Diyos. That's why I am glad because, and I love to come because I know na pumapasok po ako sa tahanan ng Diyos na merong church program. Now, listen to me now. Hindi po ba napakaganda na pumapasok kayo rito na hindi kayo nag-aaksaya ng oras? Ang pagtitipon ng mga fathers dito ay hindi po yan wasting of time. Ang pagtitipon ng mga mothers po dyan ay hindi pag-aaksaya ng oras. Yung pagtitipon nyo po dyan kasama yung area leaders, hindi po yan wasting of time. Nagpapakita po yan na merong attention sa inyo ang church na ito. That is our program.
That is our program. See that? Kapatid, naway makita po natin ang katotohanan na ito. Na kaya, kung mapapansin niyo po, ang mensahe sa umaga may connection pa rin sa hapon at yung may mensahe sa hapon may connection pa rin. Kaya nga, meron tayong iisang theme. Na yung theme po na yon, lahat ng ginagawa po natin may direction po doon. Kaya ang sabi ko po sa inyo, hindi lamang sapat sa isang mga kabataan o sa atin na pagkatapos ng mensahe, takbo na kayo sa sakyan ninyo, alis na kayo, tapos na ang lahat. Kaya nga po, wala nang masayang pumupunta sa simbahan. Wala nang nag-i-enjoy sa kanyang pagiging Kristiyano. You see? Bakit ang alam niya lamang, ang alam niya sa pagiging Kristiyano ay pumunta sa church. Pero makikita niyo po, lahat ng ginagawa natin ng build. Programa ng gobyerno to, ha? Build. Bahagi po yan at konektado po yan sa ating naririnig dito sa loob ng simbahan. Kaya kung alam po natin kung anong ginagawa po natin sa labas at nag-i-involve po tayo, katulad ng soul winning, pagdating talaga natin sa simbahan, I'm telling you, everybody is excited for the preaching of the Word of God. I'm telling you, mauupo pa lamang kayo dyan, naglalakad pa lamang kayo sa upo, papunta simbahan, boy. Bakit? You are connected. Sa labas pa lamang, alam mong may connection ka sa loob. Pero pag alam mong wala kang ginagawa, para kang disconnected. Hindi ko talaga maubos isipin na may mga miyembro na dinidisconnect nila ang kanilang feeling. Na dinidisconnect nila ang sarili nila sa simbahan. And yet, right now, nakikinig naman yan ngayon. Live streaming nga lang. Hindi na ako atin dyan. Pero teka muna, pakikinggan ko, baka akong binibira eh. Salamat naman na iniisip niyang ganon. Di siya nga binibira ko ngayon. But you listen to me now. Lahat po yan may connection. Lahat po yan may connection. And but because of this church program, brethren, because of the church program, I'm telling you, you can say with David, I am glad every time I come to the church. I am glad. Secondly, hindi lamang po yan. Hindi lamang po church program, but church transparency. Church transparency. Now, alam nyo, ang alam na po natin sa church transparency is our finances. No. Ginagawa po natin yan, mga kapatid. Meron po tayong church transparency as far as our income, our finances is concerned. Ginagawa ko po yan. I-report ko po yan sa inyo. But listen to me now. Wala namang nagre-require sa akin yan. Pero sinasabi ko po, para lalo pa tayong pagpalain ng Panginoon at mahamon kayo sa pagbibigay. But you know what? Ang pinakamahalaga sa church transparency, kapatid, pupunta tayo sa simbahan na wala tayong tinatago sa sarili natin. Now, I'm talking about hypocrisy. Hindi tayo pumupunta sa simbahan na magpapakita tayo na somebody tayo at mataas ang ating spirituality kaysa iba. Let me tell you something. Let me tell you this. People will appreciate your authenticity over image. Mas tatanggapin at ma-appreciate ng mga tao, mga kapatid, yung tunay na ikaw na pupunta ka simbahan, na dala-dala mo ang totoong ikaw, kahit na anong nangyari sa isang buong isang linggo, dala-dala mo ang sarili mo rito na ikaw talaga ito, hindi ako makukulwari na ako'y banal, hindi ako makukulwari na hindi ako nagkasala. I'm not trying to put and show a different image from my real life. That is transparency. That is transparency. Huwag kayong mauupo dyan, mga kapatid, na ang feeling nyo ay mas banal kayo kaysa katabi ninyo. Sapagkat walang maniniwala sa inyo anyway. Pero kung mauupo kayo dyan at aaminin nyo sa harapan ng Diyos, yeah, I need this message. Thank God for the people this morning that after the message, they came to me and said, "Preacher, thank you for the message." And that is transparency. And I love people, seeing people and talking to people and meeting people with an attitude just like that.
lumalapit sa akin, Pastor, ganda na mensahe. Sana naintindihan niya. Hindi. Sana naintindihan mo. Kung ikaw at iniisip mong ikaw ay mas spiritual, dapat mas maganda ang pagkaunawa mo sa mensahe na yon. Is there anybody in this auditorium that can shout this evening and stand up with your Bible and say, yeah, every time I listen to the preaching of the Word of God, I need it. That is what I need. The worst attitude when you come to church is this. Pag nakaupo kayo dyan at sasabihin nyo, ako na naman bibirahin niya. Mas pinakamagandang gawin mo, manalangin ka bago umalis sa bahay, Panginoon, sana akong birahin ngayon. Because I know, meron akong problema sa aking attitude. Meron akong problema sa aking pride. Meron akong problema sa araw-araw na aking pamumuhay. And because of my frailty, because of my weakness, I need the Word of God. Yeah. Yeah. Hey, we need the Word of God. Hey, we need the Word of God. We need the preaching of the Word of God. Yeah, nagpapasalamat ako sa mga ginagamit ng Panginoon sa simbahan ito. Nagpapasalamat ako sa mga Sunday school teachers. Nagpapasalamat ako sa aking pulpit staff. Nagpapasalamat ako sa mga musicians. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ushers, sa lahat ng mga security, sa lahat ng mga nag-i-involve sa gawain dito on Sunday. Yung iba sa kanilang mga kapatid, nagsasacrifice po yan. How they wish na habang nagsisecure sila ng ating perimeter, mga kapatid, ay nakikinig sila ng salita ng Diyos. Yung iba nga dyan lang naman sila nakaupo sa labas, ha? Nagla-live streaming na sila. Sa kagustuhan nilang makinig ng salita ng Diyos. You understand kung sino sila? Habang naglalakad sila, dumadaan sila rito, pinipilit na ang tainga nila itabi rito sa pintuan na iyan at para lamang makapakinig sila ng konti. Kahit konti lang. Kahit konting marinig, hindi konting pagtingin. Listen, pero nais ko pong sabihin sa inyo na hindi po sila nagtatrabaho rito sa church at naglilingkod sa Panginoon bilang usher, bilang security at umaawit sa choir sapagkat sila ay perfecto mounted. We understand that we are all weak, but because of our weaknesses, God is lifting us up to be useful in the ministry. Thank God for enabling me, putting me into the ministry. It wasn't me, it wasn't you. It is God who enables you into the ministry. I love this church. I like this church because of the transparency. Transparency. Nagkakamayan tayo rito. Alam ko every time na pagkatapos ko mag-preach, bababaho ko dyan, nakikipagkamay ako sa mga taong hindi perfecto. Nakikipagkamay ko sa mga taong kasi sigarilyo lamang bago magsimba. Yeah. Yeah. Transparency. Sabi ko sa inyo mga mas ma-appreciate ng tao yung inyong authenticity over image. Huwag kang magsisimba na may dala-dala kang ibang imahen. Ibang figure. Hindi ka artista. Hindi ka artista. Sabi ko nga ako, kapatid, pastor ako, hindi ako artista. Walang nagbabayad sa akin para magkunwari. Ang artista, binabayaran para magkunwari. Artista yon. Pero mga Kristiyano tayo. How can we say, I'm glad when they said to me, let's go to the house of the Lord, if we are hiding in the shadow of other image, the image sanctified hypocrisy. No way.
Transparency. That's why I love this church. Kaya nga ho, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Yung ibang tinatamaan, sabi nila, Pastor, ako yung binira mo kanina. Sabi ko, hindi ba kita kilala, pero dapat magbayad ka. Yeah. Ako'y nagpapasalamat, bilang lang mga kapatid, yung mga nagagalit na tinatamaan, yung ayaw talagang magpabago ng buhay. Pero akalain niyo mga kapatid, na maraming nasasagi ng mensahe, maging mga bago. Lumalapit sa akin yung mga bago. At nagpapasalamat na sila'y nasagi ng mensahe yun. Hindi po ba napagandang transparency yan? Kapatid, huwag kayong lalapit sa akin na magkukunwari na may dala-dala kayong ibang imahen sapagkat hindi naman ako naniniwala. Huwag kayong lalapit sa akin na para kayong perpekto at mas mataas kayo kaysa ibang mananampalataya. Ipinapakita natin kung tayo is spiritual, then restore such one that is not. A spiritual person who cannot and will not condemn the unspiritual or the carnal. No spiritual person will condemn the carnal. Because those who are spiritual, Paul said, will restore somebody that is down. Transparency. Transparency. Yeah? Maganda pag wala tayong tinatago. Hindi mo na kinakailangang magtago. Sabi ko nga, pagkat nagtago ka na nagtago ng kasalanan, puno-puno na yung lalagyan mo, sisingaw yan. At alam nyo, ang masakit nito mga kapatid kapag may tinatago, pag may nakaalam ng tinatago mo, you listen to me, ang spiritual na tao, hindi ho yan nag-i-expose ng kasalanan ng iba. Pero ang diablo nag-i-expose ng kasalanan mo. That's why Satan wants you to sin, and one day, he wants you to hide your sin because he will be the one to expose your sin. Because he knows that if once he exposes your sin, mahihiya ka, hindi ka napupunta sa church. Bakit? Yung iningatan mong image, kapatid, hindi pala totoo, malalaman ng iba. Hindi pala totoo. Ngayon, masisira ka na, sabi, nahihiya na ako, ayoko na, sapagkat ang akala nila, ako'y ganito, ganyan, ganyan. Kasi yun ang ipinakilala mo. Pero kung lumapit ka rito, ako'y nagsisimba sa biyaya ng Panginoon. That's why we now shout, Amen, ako lang nakakaintindi niyan. When I hallelujah, ako lang nakakaintindi niyan. Every time I come to church, ako lamang nakakaunawa niyan. Every time nabibitbitin ko ang aking Biblia, hindi ko sinasabi sa mundo na ako'y mas banal kaysa iba. Sinasabi ko lamang ako nakakaintindi. I love this book because this is the light. This is my light and the lamp unto my path. Kapatid, hindi ko pwedeng alisin ito sa pagkahin na wala sa akin ang salita ng Diyos. Wala na akong tanglaw sa aking dinaraanan. And this is the only book, brethren, na nag-iingat sa akin para magkasala laban sa Kanya. Without this, I can't imagine kung anong klaseng pagkatao meron na ako ngayon. Everybody should know that. Kaya pagdating natin sa simbahan, hindi natin iisipin na tayo mas magaling kaysa iba. Hindi natin iisipin, maaaring mas may pinag-aralan tayo kaysa iba. But as far as Christianity is concerned, hindi tayo lamang sa iba. Transparency is very important. And lastly, for this issue tonight, I love to come to this church because, number one, interconnectivity, the church program. Number two, because of the church transparency. Number three, because of the church standard.
Let me ask you, young people, young men, let me ask you tonight with a very clear as crystal question. Yung kayang sinusuot nyo, mga kabataan ngayon, na ganyang kaporma, maipuporma nyo kaya yan sa harapan ng inuman? Yeah. Marlon, di ba? Marlon, nasa Petron ka pa rin ba ngayon? Nasa Petron ka pa rin ba ngayon nagtatrabaho? Wala na. Pero nung nasa Petron ka ba, nagtrabaho ka, pumasok ka sa Petron na ganyan ang itsura mo? Hindi. Pero gusto mong yung kasuutan mo na yan, di ba? Sapagkat ikaw, kaya mo na isusuot yan sapagkat pupunta ka sa church. That's it. Now listen to me now. Hindi po kasalanan ang pumunta rito na naka-t-shirt ka lang. Hindi kayo nagkakasalan. Pwede ka na maupo, Marlon. Sobrang yan. Pag tumagal ka pa nakatayo, maaasar na ako. Now listen. Hindi ho kasalanan. Pumunta kayo sa church na naka-t-shirt na lang. At hindi rin po masama, hindi rin kasalanan kung pumunta kayo sa church na wala kayong necktie. At kung ano kasuotan nyo ngayon, hindi po kasalanan yan. At wala akong magkukundina sa inyo. But whatever you wear to this church, every time you come to worship God, it tells us and it shows your attitude towards God. Now, bakit po tayo nag-set ng standard? Sapagkat ang simbahang ito, ang pamilyang ito, ay grabe ang respeto natin sa Diyos. Grabe ang respeto natin sa Diyos. Mga kapatid, hindi ako pwedeng magbisita sa inyong bahay na naka-short pants ako. Sapagkat kung ano ang kasuotan ko pag bumisita ako sa bahay ninyo, yan ang magpapahayag ng respeto ko sa inyo. Hindi ako pwedeng pumunta sa opisina niyo, Brother Benny, na ako ay naka-jogging pants at ako di naka-chinelas. Bakit? Law office mo yon. Kinakailang respetuhin ko. Gaano kaganda na sasabihin ni Brother Benny Pambira, yan ang pastor namin, pumunta sa akin, akalain mo naka-coat and tie. Yeah, salamat. At ganun mo karespetado ang aking opisina, pastor. Now, do you understand what I'm talking about? Kaya ho tayo nag-set ng standard ng pananamit. Pero inuulit ko po, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Hindi po kasalanan at hindi po kayo pauuwiin. Kung meron mang gumawa niyan, sabihin niyo sa akin, na pumunta kayo rito naka-t-shirt. Pero naniniwala po ako na as you grow, habang kayo'y lumalago and growing stronger, naniniwala po ako na ang respeto nyo sa Diyos is also growing stronger, and as your respect, your worship to God is growing stronger, then you will wear your best. May pinapunta po ako, may inimbita ako ritong preacher para mag-preach. Alakalain mo Sunday morning, dumating dito, nakabatik na polo. Nakabatik. Pinatawag ko sa office. Sabi ko, Pastor, dito po sa church namin, may standard po. Hindi po ito sa minimenos ko sa'yo. Galing naman siya sa Amerika eh. Alam niya, pag nasa Amerika siya, pambira, hindi siya nagaganon. Pag nasa Amerika siya, nakaganito siya. Kung ba nasa Pilipinas siya, ganun na lang siya. Sa anong klaseng respeto? Attitude, brother. Like what I've said. Iba ang ginagawa niya sa Amerika sa ginagawa niya rito. Sabi ko, Pastor, ganito yan. Sabi niya, may rason naman eh. Sabi ko, ano po ang rason? Nasa puso yan. Nung kayo ba nasa Amerika, naka-coat and tie kayo, ano nasa puso niyo? Ngayon nandito kayo sa Pilipinas, ganyan ang kasuotan niyo, anong nasa puso niyo? Alam niyo mga kapatid, nagpahanap ako ng barong. Sabi ko, Pastor, hindi kayo pwede umakyat dyan na ganyan ang kasuotan ninyo. Because our church standard is not a respect to me. Hindi po yan sign of respect sa akin.
kundi yan po ay sign ng respect sa Diyos na ating wino-worship. Brethren, hindi ko ako sumasamba, nag-worship sa Diyos ng kalye o Diyos na nandyan lamang sa kalye. Hindi po ako I'm not worshiping a God, the God of Buddha or the God of the Buddhists. No, I'm worshiping the Creator and the one who saved me, the one who died for me and rose again for me. I'm worshiping the God of gods and the Lord of lords and the King of kings. That's why I must show respect. And if I will show my respect, I will wear my best. Itong kasuotan ko, hindi pa to enough. If I can find, mga kapatid, na mas the best pa rito, gagawin ko. Kapatid, hindi po tayo naglalaro rito. That's why, salamat sa Panginoon. I love this. Kaya nakikita ko itong mga kabataan, nakikita ko sa mga kababaihan, kabataan, mga kasutan. Boy, I'm telling you. Hindi nyo yan magagamit. Hindi kayo pupunta ng construction na nakaganyan. Hindi kayo mga kabataan na may maayos ang buhok. Tignan nyo mga buhok ng mga ito. I'm telling you. Sino? Hindi ho. Wala hong pulis na kikikil dyan at mapapagkama ng mga drug addict yan. In fact, pag naglakad kayo sa kalsada, mapapagkama ang babata pang executive to. Oh yeah, because of the church standard. Now, ano ang naidudulot natin sa church standard? Yung mga bata, tingnan niyo po mga kapatid, yung mga bata, mas bata pa, marami tayo rito mga bata. JJ, kayong dalawa, tayo kayo. Yeah, tayo kayo. Dito kayo. See that? Kita niyo mga kapatid. Ano ang ibig sabihin nito? Maliit pa sila, mamahalin na po nila ang decency. Mamahalin na po nila ang dissenting pamumuhay, kapatid. Subukan mo palakarin ito na naka-short pants dyan, kung lalakad pa yan. No, hindi na ho, mga kapatid. Bakit? Nasanay na po sila sa dissenting pananamit. Subukan mong kulayan ang mga buhok nito, mga kapatid, kung magpapakulay yan. Subukan mong pahabain ang buhok nito kung papayag pa sila humaba ang buhok. Subukan mong pasayawin yan si JJ, mga kapatid. Sasayaw yan. No. But I'm telling you, brethren, I love this church. Because may mga kabataan na katulad nito na nakikita ko, mga kapatid, na nagmamahal sa dissenting pamumuhay. Thank you. Kapatid, 3 bagay lamang din lang ko po sa inyo ngayon. Marami pa ho ito. Pero hindi ko pwedeng tapusin ngayon. Because I don't want, we're saving time. Lahat dito, mga kapatid, lahat dito, sabi nila, Pastor, bakit nililimitahan nyo lagi ang oras? Sayang naman. No, kapatid. Listen, sabi nila, what the mind, listen now, don't miss this. What the mind can bear is what your butt can endure. Did you get that? Ang kaya lamang tangkilikin po ng isipan natin ay yung kayang tiisin ng puwet. Pag napagod na ang puwet nyo, hindi na kayo mapapalagay, buisit na kayo sa inyong isipan. You understand that? Kaya meron tayong takdang panahon dito. Kapatid, salamat sa Diyos, nire-reveal sa akin yan ng Diyos. Kaya nga ho, mga kapatid, may foam. Pag hindi na ho kayang tiisin ng inyong puwet, hindi napapasok ang mensahe sa isip. What the mind can bear is what the butt can endure. Amen daw. Tapos na to. Now, listen to me now. I hope mula po ngayon masasabi nyo, I'm not sad when they said unto me, let us go unto the house of God. I'm not mad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord.
But I'm always glad when somebody said, let us go unto the house of the Lord. All the days. That's why we keep coming. What I am hoping and expecting after this, magkakaroon po kayo ng tamang pagtrato sa Sunday morning, Sunday evening, and Wednesday night. Hindi po natin pipiliin na ang Sunday morning ay mas karapat-dapat at mas kagalang-galang sa Sunday night. At ang Wednesday night ay hindi kagalang-galang kaysa Sunday evening. No way. Sapagkat lahat po yan ay sa Diyos. Iisang Diyos ang ating wino-worship, mga kapatid. And we will come to church with gladness. That's why we can say, I like this church, and thank God for bringing me into this church and adding me to this church. That's why I love this church. I hope I'm clear tonight. Amen. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat na dinala niyo po kami rito. Pagpalain niyo po ang aming narinig. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming nasaksihan at naunawaan, Panginoon. Naway patuloy ito na mag-ring sa aming mga tainga, Panginoon. At patuloy na mangusap sa amin upang matuto po kami how to behave ourselves in the house of God. Thank you, O God, for allowing us to hear this message. Bless your people as they come to the altar and to thy throne tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. Let's come to the Lord and to the throne of God.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for allowing me to pastor this church. Thank you for bringing these people into this church. Thank you for entrusting them into my authority that you've given me, O God, to pastor this church. Thank you, O God. Salamat na pinagkakatiwala niyo po ang bawat isa sa amin. Dawa po, Panginoon, ay patuloy na ako'y maging ipagkaloob niyo po sa akin ang wisdom na gagamitin ko po sa pagiging mabuting katiwala, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, na wala po akong magagawa kung wala po kayo sa akin. Kayo po ang rason ng lahat ng aking ginagawa rito. It's always by your grace, O God. Wala kahit isang bagay sa buhay ko na pwede kong i-manage ang inyong mga tao, Panginoon, kung wala po kayo. Salamat po at pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo na kami nandito at maunawaan po namin kung bakit kami nandito at anong meron po kami. And I beg you, O God, that they might see the greatness, your greatness, O God, the wisdom that we have in this church, oh God, in our church program, in our church standard, in our church transparency. Uuwi po kami, Panginoon, na punong-puno ng inyong salita. Salamat po, Ama. Ang lahat pong ito'y pinasalamatan po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.